grabe talaga nangyayari ngayon sa Abot Kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, na ito ngang mga hostages sa loob mismo ng kulungan is natatakot, no, at talaga nag-aalala para sa kanilang sarili at para sa kanilang buhay, kasi nga delikado talaga to, no, guys, no, na kung meron talagang hostage taking kahit sa totoong buhay is talagang nakakaba yun. Hindi mo alam kasi kung ano yung nasa isip ng mga nag-hostage sa'yo, o kung nag-hostage na marami sila, lalo kung madami, mahirap kasi yan eh. Kung isa lang medyo okay pa, pero medyo delikado nga isa kasi magulong isipan yan eh. Mas maganda pa nga may kasama siya para at least ma-audiyokan siya na wag na natin ituloy, or wag nang gumawa ng mas dadagdag pa na kasamaan o kasalanan. Pero minsan mahirap din pag madami kasi iba-iba yung isip. Kung isa gumawa ng mas masamang gagawin sa isang hostage nila, so delikado yun at talagang nakakaba yun sa sitwasyon na yun. At dito nga guys, makita natin na kinakabahan pa sila, kahit nga itong si Moira is natatakot, hindi lang sa kanyang buhay, hindi lang sa mga katabi niya, lalong lalo na dito sa buhay ng anak niya na si Zoe, na kung saan dito nga si Zoe at talagang kung matatandaan niyo is tinutukan na nga itong si Zoe dahil nga napakarud pa rin ang ugali, no? Nag-aangas-angas pa rin siya dun sa mga hostage taker na pwede niya yun ikamatay. Sabi nga niya, buti na lang inawat ako ni Annalyn at kilala ko ito, kilala ko lolo niya pero ikaw hindi, so anytime pwede kitang barilin, pero dahil ginagalang ko at nirespeto ko si Annalyn is bubuhay na lang kita. At nakita mo talaga na ito ngang si Zoe is talagang tatakot din na nawala yung pagkamaldito niya kahit itong si Moira. At sa na pinakita nga din guys is sabi nga may good news, no, na kung saan yung ibang mga na hostage is papalayain. Yes guys, marami silang papalaya maliban nga lang dito sa kapamilya ni Giselle Tanyag. Yes guys, sabi nga kahit na after na makausap na nga ni Madam Lotus itong anak niya is tila hindi pa rin siya satisfied, no. Iniisip pa rin ni Madam Lotus na kailangan ko pa itong mga ibang hostage kasi nga meron pa siyang binabalak na gawin na hindi lang makausap. Mukhang gusto nga rin niya na makita o makalabas mismo sa kulungan para makita yung anak niyang si Carla at mabisita ito, kasi alam niya na nasa hospital ito, nasa Apex nga itong si Carla. Kaya nga ayun ang sa tingin kong ginagawa ni Madam Lotus na ma-hold pa yung ibang mga hostages, pero sa totoo lang delikado rin yung ginagawa niya, lalo na kung meron siyang papalayain, kasi yung magpapalaya is pwedeng magtawag yan ng ibang re-rescue sa kanila, o baka may iba pang dumating na pulis. Pero syempre dahil hostage yan is yung mga pulis is hindi rin yan maggagawa o mag-move ng carelessly o kung ano-ano lang, kasi pag nakantito o nagalit yung mga hostage taker, pwede lang patayin lahat ng mga natitirang hostage nila. Yes guys, kaya nga kapag ganitong sitwasyon is kailangan talaga mapagbigyan mo yung mga nang hostage, kasi yung kadalasan mga nag-hostage is nade-depress yan eh, o may mga problema talaga yan na hindi lang nila kayang ma-resolve o hindi lang sila mapagbigyan, kaya wala silang choice kundi gawin namang hostage para mapagbigyan kung ano man yung gusto nila. At kapag napagbigyan naman sigurado naman susuko na yan. Pero minsan depende rin, minsan kasi may mga hostage taker na namamatay din, no? O kaya may namamatay sa mga hostage nila, so parang ganon. So let's pray na lang na walang mangyaring ganon, no? Lalo na dito sa nandito pa sila Annalyn at sila Lynette, sila RJ, at nandito rin kahit si Moira, pero delikado yon. Pero dito nga guys, pinakita din na ito nga nag-usap tong mag-ama at sinasabi nga mismo ni Justin na gusto niyang tumulong dito sa mga Tanyag, pero sinasaway siya ng kanyang tatay at sinasabi nga sa kanya na ano bang ginagawa mo? Nalilimutan mo na yata na ang reason kung bakit tayo nandito is makuha ang kayamanan ng mga Tanyag at siraan nga ito, lalo na itong si Giselle, at makuha yung kayamanan nila at maibigay ito para sa'yo, mapunta ito para sa'yo. Ngunit makikita mo mismo dito kay Justin, kahit sa mga mata niya at mga kilos at mga galaw niya, na tila nagbabago na ito, na tila lumalambot na nga ang puso nito, lalo na dito sa kanyang nanay, at mukhang hindi niya na nga gustong gumante, no? Kasi kung makipag-usap na siya, actually medyo usap na nga siya sa nanay niya ngayon kay Giselle, no? Hindi katulad noon na
tila talagang hindi niya to kinakausap, iniiwasan niya. Pero ito talaga tatay niya is nagagalit lagi at sinasabi sa kanya, kumbaga nire-remind siya na ang reason bakit tayo nandito is para gumanti, hindi para makipagkaibigan. Yes guys, ito ang si Eric is talagang ayun yung nasa isip na pagkaharap si Giselle parang nagbabait-baitan siya, pero pag dalawa na lang sila ng anak niya is dito lumalabas yung totoo niyang ugali at totoong plano nila. At dito naman wala rin naman magawa si Justin kundi sumunod lang din sa tatay niya, which is wala siyang talagang choice kasi ito talaga yung nag-alaga sa kanya simula nung iniwan siya o pinamigay siya mismo ni Giselle. At kung may susundin man siya at paniniwalaan is ito talagang tatay Eric niya. Pero yun nga guys, makita mo na tila malungkot nga si Justin at mukhang gusto niya na nga talagang magbago. Kumbaga parang kilalanin niya na talaga yung nanay niya at hindi na lang gumanti. At nakikita niya kasi palagi yung nanay niya, no? At yung kahit si Annalyn, no, medyo lumalambot ang puso niya din pag nakasama nga niya ito. Pero ito guys, pinakita, no, na itong si RJ talagang merong balak o meron siyang gustong gawin. Kasi nga gusto na nga niyang makawala o makaalis sila sa pagka-hostage nila kasi iisip nila na delikado yung buhay nila kahit mag-stay lang sila doon kung paano kung gawin o pag-isipan ng hostage na patayin sila na wala silang kalaban-laban. Kaya nag-iisip nga ito ng paraan kung paano makakaalis. Ngunit itong si Annalyn, itong si Lynette, pinipigilan siya na wag gawin nyo kasi baka mas delikado pa yung mangyari. And then yes guys, dito nga nakakita ng tiyempo itong si RJ na may isang nagbabantay doon na medyo parang inaantok kung nakita niya rin yung baril. Kaya ang ginawa niya, sinempuhan niya ito at nagmadali siya nung nalingat yung isang bantay at lumapit siya at nagkipag-agawan siya. At yung ginawa nga ni RJ is nasuntok niya yung bantay na yun, no, na babae para makuha niya yung baril. Pero napansin agad ito ng isang kasamahan kasi nga medyo nag-iingay din sila at inaawat nga talaga ni Annalyn si RJ, yung tatay niya, kahit tong si Lynette. Yung isang babae na kasama nila, no, ng mga hostage taker is naglabas ng baril. Yes guys, at tila gusto niya ngang barilin, takutin o papotokan pa itong si RJ. Ngunit nandyan naman si Lynette at ito ngang si Annalyn at sinabi nila, no, wag please, wag niyong barilin si tatay at please bibigyan na lang namin sa inyong baril. And yes guys, talagang delikado yung ginawang move neto ni RJ kasi sabi na natin makuha ni RJ yung baril. Tapos anong gagawin niya? Babarilin siya o makipagbarilan siya? Magiging mas mahirap yun kasi sabi natin hindi mabaril si RJ. Paano naman yung ibang mga hostage? Sila yung matamaan o kaya i-hostage sila lalo, no, para makuha to si RJ at mabaril. Pero delikado talaga guys kasi mas magandang gawin mo yung ganyang move na makipag-agawan ka ng baril sa isang kumbaga sa nag-hostage sa'yo kung isa lang siya or dalawa, tapos isa ka lang din na hino-hostage nila o dalawa lang, maaari pa yun. Pero kung madami, no, kahit sabihin mong makuha mo yung isang baril pero yung lahat na nag-hostage sa'yo is may baril, so delikado ka. Ikaw rin ang pwedeng mapuruhan o mamatay dyan, o kaya kung di man ikaw, yung mga kasamahan mo. So dapat talaga nag-isip ka, wag kang padalos-dalos kasi maraming madadamay. Kaya ang ginawa ni Annalyn agad at ni Lynette is inawat agad tong si RJ. Yes guys, ang ginawa nga ni RJ is binigay naman niya yung baril. Pero yun nga guys, no, napakadelikado nung sitwasyon nila ngayon, no. Hindi nila alam kung lalaban ba sila o hindi, hayaan na lang ba nila na palabasin sila, o ang tanong, mabubuhay pa ba sila o baka may masasaktan o baka may mababaril pa. Tanong kaya ang gagawin nito ni Giselle para mapalahaya itong mga hostage, no, at yung mahuli mismo si Madam Lotus at mapakulong at maitigil na. At ito kayang si Karen, no, ano kaya mangyari sa kanya, magiging successful kaya ang operation, makakausap pa ba talaga niya ang nanay niya? At ito naman si Madam Lotus na napakayang pumapasok sa isip niya, bakit pa niya pinag-stay doon sila Annalyn? Ano kaya ang gusto niya? Gusto pa niya makalabas? Gusto niya ba makita ang anak niya? O baka may mas masama pa siyang balak at hindi magandang gawin sa mga na-hostage niya? And yes guys, panood natin ng full episode niyan bukas. At salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat palagi. Bye-bye.